Sarap ka rin ba tuwing kinakalikot ng cotton buds ang iyong tenga? Pwes, pakinggan ang kwento ni Ange na dahil sa madalas sundot-sundutin ang kanyang tenga, Ko na kaya, sobrang sakit na. Dali mo na ako sa ER. siya'y na-ospital. Na-impeksyon kasi ang kanyang tenga na umabot pa sa puntong halos mawalan na siya ng pandinig. Nagulat ako lang sinabi ni Doc, i-confine. Kung ang iba, once a day lang maglinis ng tenga, si Ange 5 beses kada araw. Pagising ko sa umaga, pagkaligo, tapos every time na mararamdaman kong makate pero hindi naman, sa gabi, bago din matulog. Nakakakiti kasi siya, every time na may gagalawin ka sa loob ng tenga mo, parang napapapikit ka. Kahit saang parting araw ng kanilang bahay, nagkalat ang cotton buds. Meron din ako sa wallet. Sa office, merong pagkakataon na may in-offer yung ka-office mate ko na paper clip. So yung paper clip, hinulma namin siya as parang ear spoon para lang may pasok siya sa tenga ko. Meron pang araw siyang ear spoon o yung pansundot ng tutuli na pinangalanan pa niyang si Red. Tapos minsan nagagalit na ako sa mama ko kasi hinahanap ko yung ear spoon ko, wala akong makita. Baka daw kung saan ko nilalagay. Ang hilig sa pakalikot ng tenga, tila nasa pamilya raw talaga nila. Kapatid ko po, mahilig din po diyan sa pagkakalikot ng sa tenga. Nakikita ko rin may dugo na. Kinukwento sa akin ng mother ko noon, yung kapatid niya namatay sa ganong addiction. Ano na ang tenga niya, nagkaroon ng sugat sa loob. Maging ang 8 taong gulang na pinsan ni Ange na si Pau Pau, maaga rin itong nakasanayan. Napakakati po kasi. Kung ginagawa ko po, stick po, tapos may bulak. Dahil sa kakalikot ni Ange ng kanyang tenga, makailang beses na rin daw siyang tinubuan dito ng tigyawat. Kakalikawin ko ulit siya hanggang sa magdugo, hanggang sa maputok and matanggal yung nana. Hanggang lumala ang mga ito. Nang tiningnan ko ang tenga niya nang pina-plus light ko kasi siyempre nakikita ko. May kunting bukol sa labas. Umiiyak na ako ng sakit. Hindi ko na kaya, sobrang sakit na. Dali mo na ako sa ER. Mainit siya, then hindi ko siya magalaw. Kaya siya nagpa-check up. Nagulat ako lang sinabi ni Doc, i-confine. What? Check up lang, Dok, ako confined. Hindi po kasi ordinary na yung sa anak niya. Si Ange, tinubuan na pala ng pigsa sa tenga. Halos mawalan na rin siya ng pandinig. Doon sa CT scan niya, may infection siya sa labas ng tenga, yung outer ear at middle ear. Kung meron siyang nana, pwedeng butasin yung eardrums niya, kainin tong part na to, yung sa ilalim ng utak na buto, at doon umabot. Yun ang pinaka malalang komplikasyon na pwedeng mangyari sa pasyente. Sa 3 araw niyang pagkaka-ospital, ang kanyang bill umabot ng 70,000 pesos. Natakot ako na mawalan ng trabaho kasi wala akong marinig. Kalaunan, naagapan ang kanyang impeksyon, kaya abot tenga ang kanyang ngiti. Dahil may mga pagkakataong hindi pa rin mapigilan ni Ange ang sobrang pagkutkot ng kanyang tenga, nagpakonsulta siya sa isang psychologist. Mayroon siyang obsessive-compulsive disorder. OCD is also an anxiety disorder. Kasi gusto mo lahat sobrang malinis. You find satisfaction in repetitive behaviors. Kaya siguro nare-relax siya. Walang masamang maging OC, maging malinis, pero dapat within limits. Wala naman lumalabas na. Wala na, okay. Nung pinasok natin ang camera sa loob ng ang tenga, nakita natin na meron pa siya isang maliit na putlig, pustule kung tawagin, na hindi pa siya ganoon kagaling, na talagang gasgas yung loob ng tenga niya. Di ba kung mapapansin mo, para siyang mapula. Good news naman, hindi man naapektuhan talaga yung eardrums niya. Doon sa bata nga, nakita natin natulak sa pinakaloob yung kanyang tutuli, no? Na may kasama pa nga mga cotton fibers sa loob. Wala talagang standard sa paglilinis ng tenga. Talagang lalabas yan. Pupunasan lang natin sa may bungad lamang, no? Gamit ang malambot na towel, o kaya pwede rin naman cotton buds pero wag naman madalas.
Sana sa mga kagaya ko na may obsession sa paggamit ng cotton buds, kung hindi kayang tanggalin, bawasan or limitahan. Ang bigay hilig, huwag lagi. Matuto tayong makinig. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.